Magsa-summer getaway bago magpasukan ng side nila Macy's at napili nila ang Guimaras. La 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 la. Siyempre, hindi ko papalagpasin yan at magbabas ako papunta doon. Tara, sama kalamin natin na detalye ng Ceres na nag-iisang bus company na go-offer ng biyaheng Manila-Guimaras. Quick disclaimer lang para sa mga hindi familiar kung ba't may mga sumasakay sa bus. Pause mo na lang at basahin. Also, hindi lang nahanap agad ang signboard kaya sa buong duration ng trip, Iloilo lang makikita mo sa harap ng bus. Pero pagdating sa destination, nagtanong ako kung wala pa talagang signboard na Guimaras. Fortunately, nakita ng crew ng halukay nila ang glove compartment, kaya makikita mong may signboard sa thumbnail. Dumating ako sa terminal ng Ceres ng 3:48 AM. Dito kasi ang sakayan ng bus papuntang Guimaras. Matatagpuan mo ito along EDSA southbound malapit sa Kamuning at katabi ng terminal ng Jamliner. After several minutes, nagtawag na si konduktor na pwede na daw sumakay ang mga pasaherong pag-Guimaras or Iloilo. Ito ang ride natin for today's video, ang Yutong Blue Bus 11696 ng Ceres. 2x2 seat configuration, air condition, may USB port, and ample legroom. Pero kahit tawid dagat, hindi equipped na CR ang bus. Habang naghihintay ng ibang pasahero, nagtanong ng si Kuya konduktor ng destination. In my case, binigay ko ang reservation slip ko, kaya siningil na lang ako ni Kuya ng balanse. Nagpa-reserve ako sa terminal ng Ceres sa New York Avenue noong May 13 kasi akala ko dito pa rin sakayan katulad nung pagpunta ko sa Antique noong February. Walang online reservation ng Ceres, kaya sa terminal ka magpapa-reserve at syempre, pwede pa rin ng walk-in sa araw na bibiyahe ka. 2,900 pesos ang pamasahe mula Maynila papuntang Guimaras. Kasama na dyan ang pamasahe sa barko at terminal fees except sa excess baggage mo. 1,538 pesos naman muna ang down payment na binayaran ko noong nagpa-reserve ako. Sa araw ng biyahe, binigay ko ang balanse ng 1,362 pesos kay Kuyang konduktor. Tas! 5:32 AM nang pumesto ang ating bus sa bukana ng terminal. At tuluyan na ngang umalis ng 5:34 AM with 20 passengers. Ang schedule ng Ceres papuntang Guimaras ay 5 AM every MWF. Kapag ikaw naman ay paluwas ng Maynila, ang schedule ay 6 AM every Tuesday, Thursday at Saturday. Sabi ng bus crew, as of June 2025, dahil mataas ang demand, daily ang biyaheng Manila-Guimaras and vice versa. Pero hindi lang nabanggit kung hanggang kailan. And bukod sa Kamuning Terminal, nagpipick up rin ang pasahero ang bus sa Alabang at Santa Rosa, Laguna.
Nandito na tayo sa Skyway Southbound after 15 minutes mula sa Cubao Terminal. Nag-exit ang bus sa Alabang dahil katulad ng nabanggit kanina, nagpipick up ng pasahero dito. Kaso, may miscommunication sa contact nila sa Alabang, wala palang pasaherong pipikapin dito kaya bumalik na agad ng SLEX ang bus. Nag-exit ang bus dito sa Mamplasan dahil papunta na tayo sa terminal na katabi ng SM Santa Rosa. Nandito na tayo sa Santa Rosa Integrated Terminal o SRIT pagkalipas na mahigit isang oras mula sa Cubao. Dito pwede mag-unatonat or mag-CR ang mga pasahero.
May dumating rin na isa pang blue bus pero dumiretso sa kabila. Ay, ibig sabihin, galing sa probinsya ang bus na ito at nag-drop off ng pasahero dito sa Santa Rosa. Nagpatuloy ang ating bus sa biyahe pagkalipas ng almost 15 minutes dito sa SRIT. Nandito na tayo sa Startol, bandang Tanawan City at dito nagtry ako midlip. Nagising naman agad ako bago pa man makalabas na Startol Plaza. Welcome to Batangas City. Nandito ang port kung saan sasampa tayo ng barko papunta sa Katiklan. After a couple of minutes mula Batangas Grand Terminal, kumana ng bus papasok ng garahe/terminal ng Ceres dito sa Batangas City. Baba muna po lahat! Pinababa lahat ng pasahero dahil magpapadiesel ng sasakyan since malayo pa ang biyahe at para na rin sa quick check-up. Ito ang tsura ng waiting area. At meron ding eatery kapag ikaw ay nagugutom. Nakabalik na ang ating bus after almost 1.5 hours. At pagsakay ng lahat ng pasahero, nagpatuloy na rin naman agad ang bus sa biyahe.
After more than 1.5 hours sa paghihintay dito sa port, papunta na tayo sa barko na sasakay natin. Pero shoutout muna sa bus crew ng 11925, ito yung nasakay natin sa Videong Manila Iloilo via Antique. Welcome aboard MV Santa Edita ng Montenegro Lines. Kung mapapansin mo, maliit lang ang barko. Papunta kasi tayong Mindoro instead na Katiklan. Sabi ni Kuya yung konduktor, normally barkong papuntang Katiklan daw ang sinasakyan, pero kung sakaling walang dinatnan sa Batangas Port ng barkong Paklan katulad ngayon, sasakay ng barko papunta ng Mindoro instead. Oh, dalawa daw, para mabilis. Huwag ka perma, akot na sa taas. Bago dumaong, punta na kayo dito para di kayo maglakad doon, ha? Pag malapit na tayo, baba na kayo sa barko, punta na kayo dito sa bus. Na, para hindi kayo mahirapan maglakad. Inabilin ko muna saglit yung puwang ko sa katabi ko sa deluxe accommodation kasi bibili ako ng lunch. Henlin spare ribs at 2 sitong lunch ko sa halagang 250 pesos. At habang kumakain pa, umalis ang barko sa pantalan ng 12:38 PM.
Dumating tayo sa Calapan Port ng 2:43 PM pagkalipas ng 2 hours and 5 minutes na biyahe mula sa Batangas Port. Nakaandar ang ating bus after almost 15 minutes na. Welcome to Calapan City, Oriental Mindoro. Babaybayin natin ang maraming bayan ng Oriental Mindoro papunta sa Bulalakaw dahil nandun ang port kung saan sasakay na naman ulit tayo ng ferry papunta sa Katiklan Port. Again, hindi inaasahan ang pagdaan sa Mindoro so lahat ng pasahero ay bababa sa Panay Island. Nandito tayo sa mga sunod-sunod na tindahan ng bibingka na nasasakupan na ng Nauhan Oriental Mindoro for a quick break. Yung mag-share po. Saan ba tayo? Yan po yan, ano mo na sa akin tindera doon. Ay, sir. Magbibingka na po, mainit pa. Bagong nagkalat na. Nagpatuloy na ang bus sa biyahe after more than 10 minutes.
Welcome sa Bungabong Oriental Mindoro. Pagdating sa junction, kumanan ng bus sa Francis Coronel Road. Then, kumaliwa sa bypass road kaya hindi natin madadaanan ng town proper. Sa dulo ng bypass road, kumanan ng bus pabalik sa Strong Republic Nautical Highway. Welcome sa bayan ng Bulalakaw. Katulad ng nabanggit kanina, nandito ang port kung saan sasakay ulit tayo ng ferry at this time, sure na papunta na tayong Katiklan. Kung napanood mo yung Bulalakaw Manila video sa channel, nasa kaliwa yung sakayan. Nandito na tayo sa bukanan ng Bulalakaw Port. Hindi na muna tayo pumasok sa Pantalan dahil bukod sa around 10 PM pa ang alis ng barko, dito na rin tayo magdi-dinner. Ito ang napili kong kainin sa halagang 120 pesos. And pagbalik ko sa bus, saktong nagpapasulit na si Kuya yung konduktor sa passenger manifest. After more than an hour, umandar na ang bus papasok ng port.
Bago pa mag 9 PM, pinapunta na ang mga pasahero sa barko at binigyan ng ticket. Welcome aboard Fastcat M18. Pag dito po magkano ba yan? 60 po. Pakita ko lang muna ang itsura ng economy section. Dito kasi ako nagstay sa Premium Economy para mas mahaba ang tulog ko since, based on experience, maingay sa labas. Katulad na banggit kanina, kasama na sa binayaran mo sa Ceres ang pamasahe sa barko, pero 60 pesos ang extra kapag gusto mo mag-upgrade sa Premium Economy at dito ka na sa snack bar, magbabayad. Para sa malambot na upuan at air-conditioned area, ang extra binayaran mo dito. Ito naman ang business class na I guess mas tahimik since nasa Premium Economy ang snack bar. As usual, nakalimutan ko na naman itanong kung magkano additional fee kapag gusto mo dito pumesto sa business class. (10:34 PM) nang umalis ang barko sa Bulalakaw Port. Nagising ako after 2.5 hours dahil nag-announce na sa barko na malapit na tayo sa Pantalan. Nandito na tayo sa Katiklang Port ng 2:25 AM pagkalipas ng almost 4 hours na biyahe mula sa Bulalakaw Port.
Nagpatuloy ang bus sa biyahe ng 2:46 AM. Welcome sa bayan ng Malay pagkalipas ng mahigit 21 hours na biyahe mula Maynila. Ito ang unang bayan ng Aklan na madadaanan natin. At ang pamasahe papunta dito ay 2,100 pesos. Nandito na tayo sa junction kung saan papuntang Antique kapag diretso mo, katulad ng direksyon ng mga bus ng Alps. Kumaliwa naman ang bus natin sa Aklan West Road. Paglagpas ng tulay, nasasakupan na ito ng Kalibo Aklan. Sa dulo ng Leso Kalibo Road, kumaliwa ang bus dahil dadaan pa tayo sa terminal ng Ceres. Nandito na tayo sa Kalibo Terminal ng Ceres. Inabot ng almost 23 hours ang biyahe mula Maynila. Kalibo. May mga bumang pasahero dito at binabaring bagahe. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,300 pesos. Nagpatuloy na ang bus sa biyahe after almost 15 minutes.
Nagpatugtog na rin si Kuya yung driver kaya expect mo na mas maraming background music mula dito. Bago natin marating ang town proper ng Altabas, mag-aagahan muna tayo dito sa Dean's Restaurant. Oh, mag-share po. Altabas. Dito palagi ang meal stop sa Panay Island pero wala pala silang lutong ulam sa umaga. Ito ang breakfast ko sa halagang 45 pesos. Nagpatuloy ang bus sa biyahe after almost 30 minutes sa meal stop. Ang Altabas na ang huling bayan ng Aklan na madadaanan natin. At this point, 24 hours na tayong bumabiyahe. Dumiretso ang bus sa bypass road kaya hindi natin madadaanan ang kanilang town proper. Welcome sa Sapian. Ito ang unang bayan ng Capiz na madadaanan natin. Papunta sa kanilang town proper kapag nadiretso mo. Tayo naman ay pupunta sa Mambusaw. Welcome to Mambusaw, Capiz. Pumasok tayo sa kanilang integrated terminal para makapagbaba ng pasahero. Mambusaw! Mambusaw na po, Mambusaw! Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,500 pesos. Dabiling ka na po, dabiling ka. Ito, dabiling ka po to. Pabing ka, dabiling ka. Putulingis na po to. Mabay ba, dabiling ka na po to.
Nagpatuloy naman sa biyahe ang bus after just 3 minutes. Diyan sa iglesia. Iglesia sa tapat. Sako babte. Dalawa. Dahil malapit lang, nandito na tayo sa Dumarao. Ito na ang huling bayan ng Capiz na madadaanan natin. Sa tapat ng public market, nagbaba ng mga pasahero. Tayo boss, bibingka boss. Ayos ka, tubig, Ay, hindi pa boss, bingka. Ayos, tubig, ayos. And after just few minutes, nagpatuloy na rin sa biyahe. Nandun na, nagabang. Welcome sa Pasay City. Ito ang unang lungsod ng Iloilo na madadaanan natin. Kumaliwa ang bus papasok ng City Mall dahil nasa likod nito ang transport terminal. Ito na ang terminal sa likod ng City Mall Pasay. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,500 pesos rin. Oh, wala nang baba. Nagpatuloy na rin ang bus sa biyahe after just about 10 minutes. Dito, boss. Wala.
Kumaliwa ang bus sa Ledesma Street dahil papunta tayo sa Barotac Nuevo. Sabi ni Kuyang Konduktor, normally diretso na sa bayan ng Saraga ang ruta pero pwedeng dumaan ng Barotac Nueva or Dumangas kapag may mga pasahero na bababa doon. Ligo. Kumana ng bus sa MH Del Pilar Street pero dahil walang bababang pasahero sa mga bayan ng Saraga at Liganes, dediretso na tayo sa terminal sa Iloilo. Pagpakita na lamang. Sabi naman yun. Isa-isa lang pare, dami nyo. Welcome to Iloilo City. Pagdating sa Iloilo Circumferential Road 1, kumana ng bus. Hindi tayo aakyat ng buhang flyover at pagdating sa intersection, kumana ng bus sa Iloilo East Coast Capiz Road. Nandito na tayo sa northbound terminal ng Ceres ng 8:48 AM pagkalipas ng 27 hours and 14 minutes na biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito ay 2,700 pesos. Halos tapat lang ng toilet ang lugar kung saan pumaparada ang mga bus ng mga galing Maynila, kaya hindi mo na kailangan maglakad na malayo kung magsi-CR ka. Nagpatuloy na ang bus sa biyahe after around 20 minutes sa terminal.
Pagkalabas ng terminal, kumanan ulit ang bus sa Iloilo East Coast Capiz Road. Mula dito, magpapasikot-sikot ang bus papunta sa Iloilo Hortan Port. Welcome aboard MV Reina Wilhelmina. Ito ang itsura ng passenger seats. After a few minutes, nagsiyakit na rin ang ibang pasero. Umalis naman ang barko ng 10:17 AM sa Pantalan. After 20 minutes, tanaw na ang Hortan Port. Hindi pa nga lang tayo makadaong kasi hinihintay pa natin makaalis ang isa pang barko ng Montenegro Lines. Almost 5 minutes pa nang makaalis ang isa pang barko ng Montenegro Lines. Nandito na tayo sa Hordan Roro Port pagkalipas ng 30 minutes mula sa Iloilo City.
Pagabante ng ibang rolling cargos, saka kami sumakay ulit ng bus. Direct. And finally, nandito na tayo sa terminal ng Ceres sa Jordan, Guimaras ng 11:12 AM pagkalipas ng 29 hours and 38 minutes na biyahe mula Maynila. Matatagpuan ang kanilang terminal along Guimaras Circumferential Road sa tabi ng Card Bank Inc. or sa tapat ng Guimaras Central Public Market. Dito na sa Jordan bumaba lahat ng pasahero pero sa bayan ng Buena Vista, Guimaras gumagarahe ang bus. Sadly, hindi ko napuntahan ito para sana makita kung saan ang garahe ng Ceres kasi sa Buena Vista actually ang starting point ng biyahe papuntang Maynila. 6 AM ang alis sa Buena Vista while 8 AM naman ang alis sa terminal sa Jordan papuntang Maynila. Sana nag-enjoy ka at nakatulong sa iyo ang video. Thanks for watching!